Nagdadrive. Nakakita ko ng isang estudyante ay maganda, maputi, naka-uniform, sinundo ng Inmax. Tapos yung sumundo, sabi ko, sigurado ito. Sigurado ito, walang kaduda-duda. Ito yung pagkatipan. Tapos sinisip ko, sabi ko, itong magkasintahang ito, hindi naman ito masama na magkaroon ng katipan. Pero habang ako nagdadrive, nakasunod ako sa kanila. Sila'y tontuwa at nagkukulitan. Yan. Ang sweet nila, parang langaw at tae. Ang sweet naman nila. Nagkukulitan sila. Sabi ko, what if itong mga batang ito nasa kaligitnaan ng kanyang pag-aaral ay biglang mabuntis. Siyempre, yung kasiyahan nila, hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Na sasabihin, hindi nila ginusto. Nagkataon lang. Eh, what if na naging ganon? Ang naisip ko na agad ay, ano yung magiging buhay? Walang trabaho yung lalaki, mukha pang adik. No. Eh, siyempre, mga estudyante rin lang katambay. Tapos yung babae, hindi nakatapos. Ano magiging trabaho? If ever naman na nakapagtrabaho, pero gano'n kaya kalaki yung sahod? Sapat kaya para makabili man lamang ng gatas? Sapat kaya para makabili man lamang ng pampers? Lampin na lang, father, huwag na mag-pampers. Lampin na lang, lampin. Hindi rin, Tapos sa matindi nun, okay sana kung yung magulang mayroon. Pero kahit na yung mga magulang ay mayroon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede umasa sa magulang para doon sa buhay. Ay, sabi ka, ano mangyayari dito? Maghihirap yung dalawa. As lalaban sila sa buhay, pwede naman silang umasenso dahil sa kanilang pagsisikap. Kasi maraming kwento ng mga mag-asawa na sa simula naman ay mahirap na mahirap, pero nagtagumpay din naman bandang huli. Pero kakaunti yung kwentong yon. Sinisip ko, maghihirap itong babae, maghihirap itong pamilya, eh baka hindi pa makasurvive yung kanilang family, baka mag-away pa yan, maghiwalay pa. Pwede rin ganon. Di kaya naman, kung maghihirap sila, kawawa naman yung anak. Bakit? Walang kamuang-muwang. Hindi alam nung anak kung gaano kaganda yung kanilang buhay habang sila naglalandian sa Inmax. Hindi nila alam kung paano sila masaya yung kanilang tatay at nanay nung una. Tapos bigla, naghirap, naghikahos. Ang matindi no, nadamay pa yung baby. Nadamay pa yung anak. Hindi lamang yung dalawa ang naghirap, kasama na pati yung anak. Ngayon, bigla nag-flashback sa akin yung kapatid ko. Yung kapatid ko kasi teacher. Yung kapatid ko teacher na yun Nagkaroon siya ng kasintahan. At ngayon ay meron na silang anak. Imagine teacher na yun, namumroblema pa kung paano magtataguyod ng pamilya. Eh sabi ko, itong itong sinusundan ko, estudyante pa lang. Ay hindi pa ito nakakapagtrabaho man lang. Eh yung mga teacher, hindi na ma-imagine kung paano magtataguyod ng pamilya. Eh ito pa kaya ito, estudyante pa lang. Mahirap isipin. Pero habang kayo ay nasa panahon nang kayo nakikipagkatipan, masaya, Yeah. Ang sarap pumasok sa school. Ano makikita mo? Ang matindi nun, hindi pa nga kayo crush pa lamang. Hindi yung manamay, crush pa lamang, Crush pa nga lamang, hindi pa nga kayo. Ang sabi ng iba, kayo na ba? Ay, hindi. Nagpapakutob pa lang. Nagpapakutob pa lamang. Masayang-masaya na pumapasok sa school. Hindi para mag-aral, kundi ang naisip, gusto ko makita si crush. Kasi ang saya. Iba yung thrill, di ba? Iba yung thrill na ikaw ay mayroong nagugustuhan. Pero, sana naman, hindi lamang manatili sa ganon.
Sana mas maisip pa ninyo yung mga ilang hakbang pa kung ano ang mangyayari kung halimbawa magwo-work yung nasa sa isip mo. Amen? Kaya ako'y natutuwa naman ngayon sa inyo kasi pagpasok ko pa lamang, sabi ko, kakatuwa, mga bagong mukha, mga bagong bata, mukha pang fresh. Kahit hapon na. Ano? Mukha pang fresh, kahit hapon pa. Sabi ko, kakatuwa ng mga bata rito. Napaka-pleasant ng mga itsurahin. At nakikita ko sa inyo, sabi ko itong pag-asa. Itong pag-asa, unang-una ng kanilang mga magulang. Itong pag-asa ng kanilang eskwelahan. Kasi kahit ang mga teacher nakatingin sa inyo lagi. Sabi, mali natin, dito magsisimula at sisibol ang magiging mayor sa susunod na panahon. Dito magsisibol ang magiging bukal, magiging kapitan, ang magmumuno sa bayan. Baka mali natin, dito sa mga batang ito, magiging principal ng eskwelang ito. Hindi natin alam. Kaya tinitingnan kayo ng inyong mga guro bilang pag-asa. At nakikita ko rin naman sa inyo pag-asa. Sabi ko, ito magiging future ng parokya, ng Enlagi Saklolo. Nandito ang future. Sa mga susunod na panahon, hindi natin alam. Baka ilan sa inyo magiging pangulo ng GEMSCO, pangulo ng PPC, pangulo ng Finance Council. Hindi natin alam. Nakikita ko yan sa inyong pag-asa. Ngayon, ang lahat ng mga pag-asa ngayon maglalaho kung hindi kayo makikipagtulungan sa Diyos. Amen? Amen! Kasi ang Diyos, ang nasa sa isip niya sa inyo, ay yung kayo uunlad sa buhay. Ang Diyos, ang nasa sa isip lagi niya kung bakit tayo pinadala sa mundo, hindi upang tayo pahirapan, kundi upang ibahagi sa atin ng Panginoon kung ano yung kaligayahan, kung ano yung kagandahan na kanyang nararanasan. Gusto niyang ibahagi sa iyo, kaya ipinadala ka dito sa mundo. Hindi para maghirap, hindi para pahirapan, hindi para parusahan. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya lang, pumapasok ang kahirapan. Bakit? Ang mga tao mismo pumipili, no? May mga taong pumipili kung ano yung kanilang buhay at mas pinipili na kanilang buhay na yun. Ngayon, binigyan kayo ng chance. Una ni Lord. Pangalawa ng inyong mga magulang. Binigyan kayo ng chance para kayo ay makasalba sa inyong sa buhay na kinasandakan, sa kapayakan, sa karuhan. At ano yung chance yung binigay sa inyo na kayo ay pinili ng mga magulang ninyo na pag-aralin. Na pag-aralin. Kahit hindi madali sa kanila na kayo ay itaguyod, chance yun ay binibigay sa inyo ng inyong mga magulang. Amen? Amen. Sapagkat kung gusto ninyong gumanda ang inyong buhay, walang ibang pinakamadali. Walang ibang pinakamadali. O hindi natin pwede shortcutin. Walang ibang pinakamadali kundi ang edukasyon. Yun ang pinakamadaling paraan. Kapag kayo nagsikap sa inyong pag-aaral, ang buhay ninyo sa pag-aasawa ay mapapadali. Magiging madali. Kahit ilang pang inyong maging anak, kapag naging maayos ang inyong buhay, lahat magiging madali. Pero sa proseso, habang kayo nag-aaral, nandun yung sakripisyo, nandun yung hirap, pero yan ang magpapadali sa inyong buhay.